I chose to be 100% honest. I arrived in the US with 3 diagnosed autoimmune conditions. A 4th was confirmed in late June of 2022. Number 1. Autoimmune thyroiditis. Number 2. Chronic spontaneous urticaria. Number 3. Kyrgyz or EGPA, a rare complicated form of vasculitis. 4th, systemic sclerosis. And this 2024, I was diagnosed with number 5, SLE or lupus, and number 6, rheumatoid arthritis. We are still waiting for the results of 2 more autoimmune conditions. Ayon kay Ms. Chris Aquino. Lumala ang kalusugan ni Ms. Chris Aquino pagsapit ng 2022. Na-diagnose si Aquino na may talamak na spontaneous urticaria noong 2018 matapos sumailalim sa mga pagsusuri sa Singapore dahil sa pag-aalala na baka siya ay may lupus. Noong Mayo 2022, isiniwalat ni Aquino na mayroon siyang kondisyon na nagbabanta sa buhay, ngunit pinawi ang mga chismis na siya ay namamatay at nakakulong sa isang intensive care unit. Siya rin ay sinabing may autoimmune thyroiditis at vasculitis. Simula October 2023, si Aquino ay nakatira sa Orange County sa California. Sa Valentine's Day 2024 episode ng Fast Talk with Boy Abunda, inihayag ni Aquino sa pamamagitan ng Zoom na bumaba ang bilang ng kanyang hemoglobin sa isang nakakaalarma na 8.7. Ang kanyang mukha ay may butterfly rash dahil sa isang ikalimang autoimmune disease. Noong September, bumalik siya sa Pilipinas upang simulan ang kanyang gamutan sa kanyang ika-6 na kondisyon ng autoimmune. Si Cristina Bernadette Cojuangco Aquino ay ipinanganak sa Quezon City, Pilipinas, kina Corazon Cojuangco Aquino at Benigno Aquino Jr. na noon ay senador ng rehimeng Ferdinand Marcos. Ang bunso sa 5 anak, ang kanyang mga kapatid ay sina Maria Elena Balsi Aquino Cruz, Aurora Corazon Pinky Aquino Abiliada, dating Pangulong Benigno Aquino III, at Victoria Elisa Viel Aquino D. Siya ay pinsan ng aktres at equestrian na si Mikey Cojuangco at ang pamangkin ng dating Pangulo ng Philippine Olympic Committee na si Jose Pepeng Cojuangco Jr. Tinapos ni Aquino ang kanyang pag-aaral sa elementarya sa Poveda Learning Center sa Quezon City. Nag-aral naman siya ng high school sa Kolehiyo San Agustin sa Makati, kung saan kabatch niya si Pinky Webb at Karen Davila. Sinimulan ni Aquino ang kanyang karera sa pelikula sa Regal Films, isa sa pinakamatandang kumpanya ng pelikula sa Pilipinas, at siya ay lumabas sa pelikulang Pido Dida, Sabay Tayo noong 1990 at ang mga sequel nito kasama ang komedyante na si Rene Requiestas. Nakamit nito ang kanyang unang Box Office Queen Award. Kalaunan ay nag-shift naman siya sa pagganap ng mga dramatizations ng mga true crime kagaya na lamang ng The Visconde Massacre Story, Myrna Diones Story, Elsa Castillo, Ang Katotohanan, at Humanda Ka Mayor. Siya ay nanalo ng kanyang unang Supporting Actress Award noong 2002 para sa Mano Po, para sa kanyang pagganap bilang isang mahina ang kalooban at sunod-sunuran na supling ng isang mayamang angkan ng Filipino-Chinese. Noong 2004 sa pelikulang So Happy Together ay kasama naman niya si Eric Quezon. Kasama sa iba pang mga pelikula ang Feng Shui, isang produksyon ng Star Cinema. Noong 2006, ang Sukob, isa pang horror thriller, ang naging pinakamataas na kita na pelikulang Pilipino sa lahat ng panahon, na nalampasan ang mga pelikulang Ang Tanging Ina
at Anak. Bumida din siya sa isang pelikula kasama sina Vice Ganda at Ai de las Alas sa pelikulang Sisteracas na isang 2012 Metro Manila Film Festival entry. Samantala, noong 2018, ginampanan naman niya ang karakter na si Princess Intan sa pelikulang Crazy Rich Asians. Tinaguri ang Queen of All Media ng Pilipinas, si Aquino ay nag-host ng maraming talk show at game show, nagbida sa ilang pelikula at serye sa telebisyon, at kasalukuyang gumagawa ng mga wave sa social media platform. Siya ang bunsong anak ng yumaong senador Benigno Aquino Jr. at ng yumaong Pangulong Corazon Aquino na nagsilbi bilang ika-11 Pangulo ng Pilipinas. Ang kanyang kapatid na si Benigno Aquino III ay nagsilbi bilang ika-15 Pangulo ng Pilipinas mula 2010 hanggang 2016. Noong 2013, itinatag ni Chris Aquino ang isang kumpanya ng paggawa ng pelikula at telebisyon at distributor ng pelikula na tinatawag na Chris Aquino Productions o K Productions. Ito ay pinamamahalaan ng Star Cinema, ang pinakamalaking kumpanya ng pelikula sa bansa na nag-produce ng karamihan ng pinakamataas na kita ng mga pelikulang Pilipino sa lahat ng panahon. Ang unang pelikula nito ay may pamagat na Instant Mommy, starring Eugene Domingo. Samantala, ginawa din niya ang unang pelikula ng kanyang anak na si Bimbi na may pamagat na My Little Bossings noong 2013. Simula noong 2010, nagsimula na siyang mag-co-produce ng mga pelikulang Star Cinema kung saan siya nagbida, kabilang ang pelikulang Dalaw noong 2010, Segunda Mano 2011 at Sisteracas 2012. Bukod sa kanyang karera sa TV at pelikula, si Chris Aquino ay nagmamay-ari din at namamahala ng ilang mga negosyo. Siya ang nagmamay-ari ng Lena Restaurant at Sincilio, isang Mexican restaurant. Gayun din si Roberto Antonio, isang upscale flower shop kasama ang business partner na si Boy Abunda. Nagtatag din siya ng isang butik at ahensya sa pakikipagtulungan kay Abunda at iba pang personalidad kabilang sina Nonon del Carmen at Agnes Maranan. Ang butik at ahensya ay pinangalan ng MAD, isang acronym para sa kanilang mga apelyedo. Siya din ang nagmamay-ari ng Sierra Madre Water. Nagmamay-ari din si Aquino ng maraming prangkisa ng fast food store tulad ng Jollibee at Chowking, at nagmamay-ari ng Nacho Bimbi, also known as Potato Corner, isang kumpanya na nasa ilalim ng pangalan ng kanyang bunsong anak. Kamakailan ay nagpahayag nga ang Queen of All Media na siya ay magbabalik na sa bansa matapos ang 2 taon na pamamalagi niya sa Estados Unidos upang magpagamot. Sinabi ni Aquino na ang kanyang desisyon na umuwi ay higit na hinihimok ng kanyang pangangailangan na magsimula ng isang bagong yugto ng paggamot sa mga darating na linggo. Sinabi niya, I need to start my second immunosuppressant infusion in 2 to 3 weeks. Emotionally, I need the encouragement and unwavering faith my sisters and cousins, closest friends, and trusted team of doctors can provide. Dagdag pa ni Ms. Chris Aquino, sadly, what was the battle to improve my health is now the struggle to protect my vital organs. This is now the fight of my life. Nawa ay mapagtagumpayan ni Ms. Chris Aquino ang matinding hamon na kanyang kinakaharap sa kanyang kalusugan. Stay strong, keep fighting, and keep the faith, Ms. Chris Aquino.